Mga kababayan, maligayang pagbabalik sa ating channel. Meron tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan, kung bago ka lang, please kung nakakalimutan na mag-like and subscribe para ma-update po kita sa ating mga weather update. Sa kasalukuyan ho, meron tayong minomonitor na low pressure area. Take note, nasa loob po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito po yung may lokasyon ngayon ng 480 kilometers dito po sa may bandang east of Eastern Visayas. Ito pong low pressure area na ito mga kababayan ko ay nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. At inaasahan ito po yung magiging kauna-unahang bagyo or tatawagin bagyong Auring kapag naging bagyo na sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po ay nakakaranas po ng malawakang pag-uulan ang malaking bahagi po ng ating bansa. Meron tayong tinatawag ngayon na heavy rainfall outlook dahil po sa low pressure area. So ipapakita ko lamang mga kaibigan, meron pa rin tayong apektadong lugar dahil sa thunderstorm. Dito naman mga kaibigan, sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, kasama ang Eastern Samar, 50 to 100 mm na dami ng ulan ang nararanasan po dyan. Kung titignan nyo naman, biglang bugso, biglang buhos po ang malalakas na pag-ulan mga kaibigan dahil yan sa low pressure area at sa localized thunderstorm. Sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern at Eastern Samar, 50 to 100 millimeters na pag-uulan ang nararanasan. Makikita naman natin mga kaibigan, may kasamang pagkulog at kidlat. Yun ho ay dahil sa natawag natin na thunderstorm. Pinag-iingat din mga kaibigan ang ilang bahagi po ng Cebu, kasama na rin ang ilang bahagi ng Visayas dahil po sa biglaang bugso ng malalakas na pag-uulan. Mga kaibigan ko, kung titignan natin, meron tayong tinatawag na forecast sa weather outlook. Ito po yung sinasabi natin, nasa week 1 pa rin tayo ngayon, sa June 1 hanggang June 12. Kung titignan natin yung chance na mabuong bagyo ay nasa medium chance or katamtaman. Nakita naman natin at may chance ito na dumaan dito po sa may bandang area ng Visayas at sa may bandang Luzon, pero hindi naman po ito nakikitaan na tatama sa ating o maglalandfall sa ating Philippine landmass. Magkagayon man mga kaibigan ko, kung titignan nyo rin, ito nga sinasabi natin posibleng maging kauna-unahang bagyo ay makaapekto mga kaibigan, extension niya o yung kanyang lakas ng hangin sa ilang bahagi po ng ating bansa. Magkagayon man, meron pa rin po tayong tinatawag ngayon na forecast weather condition. So yung mga lugar na apektado nito nga pong low pressure area, kasama na ho dyan mga kaibigan ko, eto nga pong sinasabi natin na mga localized thunderstorm. Alamin muna natin sa area ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARMM at Saxargen. Asahan po natin dyan ang maulan na panahon lalo na ngayong hapon hanggang sa gabi dahil po yan sa mga localized thunderstorm at dito po sa southwest monsoon. Kasama rin dyan dahil sa epekto ng low pressure area. Samantalang sa area ng Bicol Region, dares po ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, apektado naman ng trap ng low pressure area. Asahan natin ang maulang panahon dyan ngayong hapon hanggang sa gabi. So pinag-iingat yung mga lugar dyan na aking nabanggit sa banta po ng mga pagbabaha, gayon din sa banta ng mga landslide sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi naman ng Luzon, nakita naman natin ngayong hapon, biglang bugso ang malalakas na pag-ulan. Kaya naman sinasabi ko sa inyo pa ulit-ulit mga kaibigan, once na pumasok ng tag-ulan at meron tayo na monitor na medium chance na low pressure area na mabuo nga po or nabuo at eto na nga po yun, eto yung sinasabi natin pagsisimula na o yung pagpasok ng bagyo sa ating bansa. Ngayong buwan ng Hunyo, expected natin na 1 hanggang 2 bagyo at eto nga po mga kaibigan ang posibleng maging kauna-unahang bagyo, yung low pressure area na yan na nasa loob ng ating par. So eto naman tayo, dito tayo sa tinatawag natin na thunderstorm advisory na tumatagal po ng 1 hanggang 2 oras na may kasamang malalakas na pagkulog at pagkidlat. Apektado ng thunderstorm ang Metro Manila, ilang bahagi ng Bulacan, especially sa San Jose del Monte, Bulacan. Kasama na dyan ang Zambales, Bataan, Rizal, Tarlac, Pampanga, Cavite,
Laguna, Quezon Province, Nueva Ecija at Batangas. Yung mga lugar po na aking binanggit, mag-ingat po tayo sa banta ng mga pagbabaha, no? Kung sakaling napakalakas talaga ng mga baha na yan, pag-uulan na yan mga kaibigan, pwede na magkaroon ng biglang bugso ng baha. Gayun din yung mga landslide sa mga landslide prone area. Eto pa mga kaibigan, additional update natin, hindi lamang isa, bagkos dalawa ang posibleng mabuo nga po na bagyo ngayong June, sinabi ko na. At eto pong isinasabi natin na pangalawang bagyo ay halos magiging kasunuran lamang nito nga pong low pressure area na may chance na maging bagyo within the next 24 to 48 hours. Ito yung sinasabi natin mga kaibigan na kapag nagkaroon ng bagyo halos magsunod-sunod na siya, pero hindi naman natin iaalis yung mga senaryo na pwedeng mag-recurve ito or lumihis po, no, or hindi direktang tumama sa ating bansa. Magkagayon man, maging alerto pa rin tayo dahil nga po isang sasama ng panahon ang muling nabuo po sa lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nakapila po yan, no, sa naunang low pressure area at kasalukuyan po nagpapaulan. Take note sa Bicol Region, sa Visayas, sa Mindanao mga kaibigan, dahil po sa hanging habagat, hinahatak niya, no, yung mga low pressure area papasok po ng ating bansa na siya naman nagpapaulan. So yan muna ang update ko sa inyo mga kababayan, mga kaibigan ko. Please huwag niyong kakalimutan na mag-like